Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, puro-puro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang pinulungan sa palaman upang sa mga gawad, pagpapakasyon at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagdating balita si Boyet Guillermo. Yes! Hello! Hi! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Narito na naman po tayo mga kababayan, mga kaibigan, sa isa na naman pong edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. Ayan, no? Tayo po ay nasa araw po tayo ng Huwebes. Huwebes, November 23, 2023. Magandang hapon din po sa labas ng ating bansa, sa mga lugar at bansang naabot po ng programang ito, Balitang Pilipinas Worldwide. Muli po, kayo po ay aking pong inaanyayahan na samahan po ako sa loob po ng 1 oras nating pagbabalita at pagtalakay sa likod ng mga balita at syempre ang serbisyo publiko ay hindi po mawawala dito sa ating programa. Ano ba yung mga serbisyo publiko natin? Namimigay po kami rito. Meron kami rito medical mission. Namimigay kami ng gamot
Gamot. Ayan, Kaya umpisahan na natin ang medical mission. Umpisahan na ba natin ang medical mission? Dahil yan yung yaan ang pangunahing layunin ng ating programang ito. Yan. Medical mission natin ay pamimigay ng gamot sa mga taong nakakalimot. Yan. Pila na, pila. Ayan, hindi pila. Makinig. Makinig na po ang mga kababayan natin sapagkat narito na yung gamot natin pinamimigay. Ang gamot sa mga taong nakakalimot. Ano yan? Ayan. Paalala RX. Paalala RX. Di ba may mga reseta may RX? Ano kaya yun? Ang tagal natin hindi natin alam yung RX na yun. Siguro alam niya ng mga mga nag-aaral na diyan ng mga nurse, yan alam na siguro, alam niya nila yan. Tayo hindi natin alam yan. Okay? So, araw ho tayo ng Huwebes at syempre ay itong oras ho natin ay oras ho ng uwian. Kaya tayo po ay nagpapaalala sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mananakay, mga kababayan nating mga empleyado ng gobyerno, empleyado ng masa, mga mag-aaral, mga estudyante, yan, paalala, mag-iingat po sa pagsakay-sakay. Ayan. Ang pag-ingatan, una sa lahat, siyempre, ang inyong mga bulsa, bag, na kung saan ay pitaka, ayan, mga mahalagang bagay. Na maaaring madekwat ni Mando Rupot. Yan, ingatan niya mga gamit na yan. At para hindi ho kayo mapabilang sa libo-libo na ba o milyon-milyon ng mga nabiktima ni teka mo, may tumatawag. Sino kaya itong tumatawag? Ay nako. Yan. Yan ipag-ingatan ang mga mahalagang bagay sa katawan. Una, cellphone, pitaka, mga mamahaling alahas na nagkikinangan. At para makasiguro na hindi mawawala yan, yung lalo na yung mga alahas, wag na hong i-display, wag nang isuot, lalo na kung pupunta kayo sa mga matataong lugar. Ano ba ang mga tataong lugar? Palengke, yan. Sa palengke, di bali sa mall, wala ho snatcher ho dyan. Bibihira. Meron dyan salisi. Yan, salisi. Kaya huwag kayong ANGA. ANGA times 2. Huwag kayong magiging ANGA times 2. Baka kayo mabiktima ng salisigang. Gang ho yan kasi marami ho sila. Nako. Akala mo mga nagsha-shopping ho yan. Nagsha-shopping ho yan na window-window shopping lang ho yan. Window-window shopping at pag nakitaan nila na ANGA ka, ANGA ka, times 2, ayan, mabibiktima ka at malamang mawalang bigla yung napamili mo, yung bag mo, yung cellphone mo, yung lahat ng pwedeng pagkakitaan o lahat ng pwedeng maibenta.
Kaya mga kababayan, dahil papalapit na ang Pasko, oo, nagdo-double time. Nagdo-double time ang mga masasamang loob. Nagdo-double time po sila dahil alam ho niya yan, sanay ho sila na ano, na yung kanilang kinita sa pag nanakaw, ano, sanay ho sila yaan ay mapakinabangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sanay sila ho niyan. Hindi naman kasi sasabihin nila sa anak nila, anak, galing yan sa nakaw, ha? Anak? Yung binili ko sa yung pagkain, galing sa nakaw, di naman ho yan aaminin. Basta bigay na lang ng bigay yan. Magandang layunin. Magandang layunin para sa pamilya eh. Pero mali ang pamamaraan ng di ba? Ginagawa mo para sa pamilya mo, sa kabubuti niya. Namiminsala ka naman ng kapwa mo. Di ba? Kaya hindi rin ho approve, hindi rin ho papasa sa ating Panginoong Diyos yung ginagawa mo. Kahit sabihin mo yan para sa anak mo, pero mali yung pamamaraan mo eh. Magtrabaho ka. Paghirapan mo kasi yung ninakaw mo, pinaghirapan niya ng kapwa mo bago makamtan yan. Pagkatapos dudukutin mo lamang. Iisnatchin mo lamang. Aagawin mo. Pipitasin mo. Iislasin mo. Kaya kayo, maghanap buhay ko yun ng tama. Para ho, paglaki ng inyong mga anak, kayo ho ay maipagmalaki. Na kahit sa ganyang pamumuhay ninyo, mahirap kayo, napalaki at napag-aral may mga anak mo sa pamamagitan ng sa marangal na pamamaraan. Nagtinda ka ng taho, nagtinda ka ng balot, nangalakal ka, mga trabaho pong marangal ho yan. At yan ho yan hindi ho nilalang. Kung walang katulad ninyong magtitinda ng taho, paano na kami hong mga tumatangkilik sa taho? Hindi maiinita ng aming sikmura. Hindi mapapatid ang aming gutom. Di ba? Kung walang mga tindero at tindera ng taho. Ay mga pedicab driver. Di ba? Yan ho ang aming pong sinasabi sa inyo. Maliit man ang kita. Maliit man po ang kita ay kung marangal, talaga hong kalugod-lugod yan. Kalugod-lugod sa paningin ng ating kapwa, higit sa lahat, sa paningin po ng ating Panginoon. Yan. Kaya kayo po ay magbago na. Magbago na po. At huwag niyong sabihin na sa inyong pagbabago hindi nyo makakamtan ang magkaroon ng marangal na trabaho. Mali po yun, hindi ho. Basta't nanindigan ka sa iyong pagbabago, andyan nakatunghay, nakasubaybay sa iyo ang Panginoon Diyos. Anuhin mo lang sa Kanya. Tapatin mo lang siya. Panindigan mo lang ang gagawin mo. At ikaw ay kanyang papatnubayan at magiging matagumpay ang pinaplano mong pagbabago.
Yan, ha? Okay. So, aba, mahaba-haba pa naman ang ating oras. Ano ho? Alam niyo po, no? Itong talagang panahon natin, ang araw natin, ang bilis-bilis na no? Talagang nagmamadali na ho yung Pasko. Kaya kabi-kabila na, no? Kabi-kabila na ng mga kumpanya na nagki-Christmas party na, mga nagpapasalamat sa loob ng isang taon, no? Sa loob ng isang taon nila na naging matagumpay ang kanilang mga proyekto, yan, nagpapasalamat, no? Ibinabalik nila ang kanilang tagumpay doon sa kanilang mga kapartner, sa katulad ng mga manggagawa at yung mga kumpanya, mga employer, hindi ba? Kaya nagkakaroon na ng mga bonus, yan, wow, talaga naman, di ba? Bonus, 13-month pay, o kumakailan nga ang pamahalaan, ang mga empleyado ng gobyerno, nakatanggap na sila. Di ba? Yung mga kumpanya naman, katulad po nitong pakita mo nga, itong MPTC South. MPT South, yung MPT South, sila po naglunsad yan, sila po naglunsad po ng pasasalamat sa mga media outlet na kapartner ho nila para maipabatid sa publiko ang mga gawain ng MPTC South. Ayan, katulad po niyan, napasaya ho nila ang miyembro po ng media, iba't ibang outlet. Iba't ibang network, TV network, sa print, sa media, sa broadcast, at sa TV. Pinasaya po ng MPT South ang mga miyembro ng media at nagkaroon ng get-together. Nagkaroon ho ang get-together, syempre sa get-together, ayun, napakaganda pa ng venue. First time ako nakarating doon sa hotel na yon. At ang parking nga, ang luwag-luwag. Luwag at ang dali-daling puntahan. Kaya't dinumog. Dinumog po ng mga partner na media ng MPT South ang kanilang pasasalamat sa media. Ayun. Siyempre, sa bahagi po ng pagbibigay nila ng kasiyahan sa miyembro ng media, nagkaroon doon ng ang attire, tawag rito. Ano ba yung attire na yon? Summer. Kailangan, kung dadalo ka doon, kailangan naka-summer attire ka. Ayan, required ho yun. Ang inyo pong lingkod, natural, masunurin po tayong tao. Ayun, sumunod ho tayo. Pero hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na ako ay mapapabilang sa kandidato bilang best attire, best summer attire. At hindi lang kandidato. Ako po yung napili nilang ako ho yung napili na best attire. Best attire, summer attire. Ayan ang inyong lingkod. Wala bang palakpakan dyan? Ayan,
Kitang-kita nyo naman ho ninyo, ha? Ang dating ng... bakit nasabi kong hindi ko inaasahan, eh? Siyempre, alam naman ho ninyo, ano na ho tayo, eh. Ha? Dual citizen na, eh. Marami itong medyo mas nakakabata sa atin at mga sa iba't ibang media outlet. Imagine ako pa ho ang mapipili. Kaya ganun na lamang po yung ating pasasalamat kay Miss Arlette Capistrano, ang MPTC South Vice President for Communication and Stakeholder Management. Yan, thank you very much po, Madam Arlette Capistrano, sa inyo pong pagpili. Pagpili sa akin bilang ako po yung kahit sa edad kong ito naungusan ko yung mga kabataan mas magaling akong pumorma sa kanila. Medyo hindi ko akalain ho yun. Kaya syempre pagyayabang ko na ho yan. Pagyayabang ko na yan, di ba? Proud ako syempre. Imagine dual citizen na tayo 63 na tayo, di ba? Tapos naungusan natin yung mga kabataan kung pumorma. Ano? Ayan. Better lucks next time. Better lucks next time. Kung natatandaan nyo, kung natatandaan po ninyo, ang inyong lingkod din ho, naging first runner-up. Oo. Sa best costume din ho. Nung nakaraang taon. Diyan ho sa paparty ho ng NPT South. Naging, bakit ba? Bakit ba, bakit ba ako? Ako na lang ng ako. Di ba? Baka mas malikhain ako sa kanila. Sorry na lang, sorry na lang sa mga kasamahan ko sa media. Lalo na yung Southern Metro Manila. Nung nakaraang taon si Jojo Sadiwa yung nakakuha ng ng champion Siya yung tinaguriang best costume First place lang ako ngayon, nasa akin ang corona. Nasa akin ang corona, talagang ganon. Talagang ganon Parang lang yan Parang gulong. Kung minsan ay nasa ibabaw, kung minsan ay nasa ilalim. Ngayon, kung lagi kang nasa ilalim, malamang flat ang gulong mo. Ayan, Alright. So, maraming salamat sa MPT South. Lalo-lalo na po kay Miss Arlette Capistrano. Yan. Siya po yan, yung nagbibigay po ng message. Yan. At siya ho ay labis din pong nagpapasalamat sa naging mga kapartner ng MPT South sa pagpapabatid ng kanilang mga proyekto. Ang MPT South po, sila ho yung nagko-construct ng mga expressway po natin tulad po ng Calax, ho yan, Calax, Cavite, yung Cavitex, at marami pang iba. Yan, okay? So, maraming salamat po. At syempre, advance Merry Christmas. Alright, so bati-bati muna ho tayo, bate. Ayan, babatiin po natin
ang ating po mga viewers, yan. Unahin po muna natin itong mga nandito sa aking monitor, ano. Yan, ang amin pong President and CEO, yan, si Joseph Guillermo. Good afternoon daw, DCWG. May bonus ba kami? Ha? Presidente? Yan, si Catalina Lee, magandang hapon. Mga kasama ko sa La Suerte. At si Sister Bing Giriba, good afternoon daw sa lahat ng viewers at sa buong team ng DCWG Studio at sa inyo pong lingkod, kay Brother Boyet at Madam Deli. Yan ang kanyang pagbati. Congrats po, boss, sa award na natanggap mo. You deserve it. Thank you very much, Sister Beng. Si Utol Dante Guillermo, yan, nanonood. Boss, naalala ko pa yung kinakanta sa ministry natin ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Oo, ngayon na kapatid. Yun. Yung ating mga kapatid na naliligaw ng landas, sino-sino sila, yan. Yung mga mandurukot, mga snatcher, yung mga gumagawa ng krimen. Oo, magbago na po kayo. Mayroong pagbabago. Hinihintay po tayo ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. Bago ang huli, bago maging huli ang lahat, tayo po ay makapagbago na at lumapit sa Panginoon. Ayan. Akala nila si Ray Valera, nakita nila kaya ka nanalo. Ayan si Catalina, talagang fans na fans ko ito eh. Ayan nakita niyo, no? Kung minsan yumayabang ako eh, no? Kasi nga pag ganyan, pag ganyang hindi ko akalaing mauungusan ko yung mga binatilyo dyan sa pormahan eh. Dirin nyo, ano na ako? Dual citizen na. Nagiging best attire pa. Siguro, mas lalo kayo magugulat kapag nakuha ko yung Faces of the Night ako. Ay, ano ba yun? Ano? Baka makuha ko yung Faces of the Night. Yung ayan. Ay, no. Alright. So, at binabati din natin, syempre, ayan, nako. Ito pong mga empleyado po ng Land Transportation District Office ng San Fernando. Ayan, San Fernando, Pampanga. Yan, binabati natin ang masisipag, matatapat, at mababait na empleyado ng LTO District Office sa San Fernando, Pampanga. Yan ay sila, Donita Parnasio. Ayan, Si Janine Pangilinan. Bakit ito, yan. Yan. Mabel Gerlaban. Ayan, si Mabel Gerlaban. Jose Miguel Panopio. Myra Miranda. Yan, oo. At syempre, binabati din natin, ang kanilang chief na si Ginoong Ray Laksa, ang chief po ng LTO District Office sa San Fernando, Pampanga. Nako, congratulations po sa inyo, Ginoong Ray Laksa, sapagkat nahubog niyo po ang inyong mga empleyado para maging matapat, masipag, at mababait.
dahil ho yan sa magandang pamumuno ho ninyo. Ano? At syempre, yung disiplina andoon. Ano? Kaya kinukongratulate ko po kayo sa inyo pong magandang paghubog sa inyo pong mga empleyado. Ayan, congratulations, Ginoong Ray Laksa, ang chief ng LTO sa district office sa San Fernando, Pampanga. Yan, tuloy-tuloy lang po ninyo ang magandang serbisyo sa ating pong mga kababayan na kumukuha po ng lisensya, nagpaparehistro ng sasakyan o anumang mga dokumento ang kinakailangan ng ating mga kababayan diyan sa inyong butihing tanggapan. Alright. Okay, so teka muna. Tayo po magtalakay po muna, ano? Magtalakay po muna ng ating pong mga nasa likod ng balita. Ano ba ang ating mga balita ngayon? Ayan, no? Naku, nakakalungkot po, no? Eto, papasapit yung ating Pasko, pero marami ho tayong mga kababayan na talaga namang apektado po ng pag-ulan at pagbaha. Diyan po sa ilang rehiyon ho na sa ating bansa. Maabot na ho sa 180,000 na pamilya ang naapektuhan po. Nakakalungkot po, no? Yan ay katumbas po yan ng 721,627 na individual. Yan ay dulot po ng pinagsamang shoreline at low pressure area sa ilang region po dyan dito sa ating bansa. Sa datos po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, ang mga apektadong individual ay mula sa 900 at 4 na mga barangay sa Calabar Zone or Region 5, Region 6, Region 8 at Caraga. So ang lawak Sa nasabing bilang mahigit po na 14,000 po na pamilya o 40,454 katao ang pansamantala pong nanunuluyan sa 170 evacuation center. Ayan, nandiyan pa ho yung iba ho na ating mga kababayan sa evacuation center, no? Habang nasa 40,000 naman po individual, mas pinili pong manatili sa kanilang tahanan o makituloy sa kanilang mga anak. So, sa datos po ng NDRRMC, isa ang naitalang nasawi sa Region 8. Pero patuloy pa itong bine-verify. Buti na lamang po, no? Ito lang ho, isa lamang po ang naitala. Sana wag na po yang madagdagan. Wag na po madagdagan. Sa ngayon, nasa 24 na syudad po at munisipalidad nasa Region 8 ang nasa ilalim po ng state of calamity. Ayan, doon mo muna, state of calamity. So, yung marami na ho, no? Nasa 8 na po na region ang mga isinailalim na po sa state of calamity dahil nga po dyan sa idinudulot na masamang panahon sa ating po mga kababayan. At kung nakikita po ninyo, no, sa mga video ng balita, di po ba, no? Talaga namang lang ho yan, low pressure pa lamang po yan, hindi pa ho yung bagyo. Pero ganun na ho, kagrabe ang epekto ho. Ganun na ho lang ang grabe ang So, yan. Ang mga kababayan namin, wag po kayong malulungkot.
Huwag kayong mawawala ng pag-asa na kayo ay dinaranas nyo yung ganyang trahedya. Ang atin naman pong pamahalaan ay hindi ho nagpapabaya. At patuloy lang hong ginagawa ng ating pamahalaan ang kanilang trabaho para po kayo ay matulungan. Mahipsa ng inyong mga kalungkutan, dahil sa baha na inyong nararanasan. Patunayan, ang ating pong Pangulo, ating Pangulong Bongbong Marcos, ay kanya pong pinag-utusan na ang ating mga ahensya ng ating pamahalaan na umaksyon, agad na umaksyon at makarating ang tulong sa inyo. Sa inyo pong mga pangangailangan. Yan pinag-utos ng ating Pangulo yan na agad kayong matulungan sa inyong mga pangangailangan. At syempre, tayo po ay huwag makakalimot po na magdasal. Magdasal po tayo para sa ating din pong pamilya. Hindi na lumala ang nararanasan ninyo sa inyong mga lugar. At humupa na ang lalim ng tubig na nararanasan ninyo dyan. At mag-iingat din po kayo. Mag-iingat po kayo na siguro yung mga kuryente ho na yan, pag-ingatan ho ninyo. Yan ha. So, okay. Tayo po ay sige, dako na po tayo. Yan. Dako na po tayo sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa at narito na ang ating mga ulo ng balita. Mahigit 180,000 pamilya apektado ng pag-ulan at pagbaha sa ilang rehiyon sa bansa. Mahigit 150 paaralan suspindido ang klase dahil sa pag-ulan at pagbaha sa ilang rehiyon sa bansa. Dalawamput-apat lugar sa Eastern Visayas isinailalim sa state of calamity dahil sa pagbaha. Mga Pilipinong nailikas sa gulo sa Israel umaabot na sa 424. 8 pang OFW mula sa Lebanon dumating na sa bansa. Panukalang batas sa ligtas na paggamit ng nuclear energy, aprobado na sa Kamara. Senator Amy Marcos, hindi pabor na papasukin ang ICC sa Pilipinas. Senate President, tiniyak na tatalakayin ang sitwasyon ng WPS sa Asia Pacific Parliamentary Forum. Pagtutulungan at kooperasyon ng mga bansa sa Asia Pacific, inaasahan ng Senado. DOH nagbukas ng hotline para sa mga nais umiwas sa alak at sigarilyo. LTFRB aminadong may posibilidad ang pagtaas sa pasahe kapag naging moderno na ang mga PUV.
US military napatay ang ilang militant forces sa Iraq. Umabot na sa 180,788 pamilya o katumbas ng 721,627 individual ang apektado ng sama ng panahon dulot ng pinagsamang shoreline at low pressure area sa ilang rehiyon sa bansa. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang mga apektadong individual ay mula sa 904 na mga barangay sa Calabarzon, Region 5, Region 6, Region 8 at Caraga. Sa nasabing bilang, mahigit 14,000 pamilya o 40,454 na katao ang pansamantalang nanunuluyan sa 170 evacuation centers, habang ang nasa halos 40,000 individual ay mas piniling manatili sa kanilang tahanan o makituloy sa kanilang mga kaanak. Samantala, sa datos ng NDRRMC ngayong umaga, isa ang naitalang nasawi sa Region 8 pero patuloy pa itong bineverifika. Sa ngayon, nasa 24 na syudad at munisipalidad na sa Region 8 ang nasa ilalim ng state of calamity. DZGG. Wala pa ring pasok ang ilang paaralan sa bansa bunsod ng nararanasang masamang lagay ng panahon dahil sa pinagsamang epekto ng shoreline at low pressure area o LPA. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, kabuang 156 class suspension ang kanilang naitala. Kabilang dito ang ilang klase ng lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6 at 8. Maging ang pasok sa trabaho sa ilang lugar na nananatiling baha ay suspendido. Sa pinakauling report ng NDRRMC, lubog pa rin sa baha ang 39 na mga lugar sa Region 9 at 71 mula sa Region 8. Nasa 81,000 pamilya o katumbas ng 307,087 na mga individual ang apektado ng pagbaha mula sa 503 barangay sa Calabarzon, Region 5, 6, 8 at Caraga. DZGG. Isinailalim na sa state of calamity ang 24 na lungsod at munisipalidad sa Eastern Visayas dahil sa nararanasang pagbaha. Batay sa report, kasalukuyan pa rin lubog sa baha ang 182 lugar sa ilang rehiyon sa bansa dahil sa apekto ng shoreline at low pressure area. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, 2 lugar ang baha sa Mimaropa, 41 lugar sa Western Visayas at 139 lugar sa Eastern Visayas. Habang sa 92 na kalsada at 4 na tulay ang naapektuhan ng pagbaha kung saan ilan ang hindi pa rin madaanan ng mga motorista. Naapektuhan din ang 103 kabahayan kung saan 16 ang totally damaged at 87 ang partially damaged. DZGG. Umabot na sa 424 na mga OFWs mula Israel ang ligtas na napauwi sa Pilipinas sa gitna ng bakbakan ng Israeli forces at ng Hamas. Ayon sa OWA, kabuang 12.8 milyong piso na financial assistance na rin ang kanilang naibigay bilang pangakong suporta sa mga OFWs na nais magsimula ulit ng hanap buhay dito sa Pilipinas. Samantala, dumating na sa bansa ang panibagong batch ng mga Pilipinong inilikas mula Lebanon. Kagabi nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang sinasakyan nilang Qatar Airways Flight QR928. Ang grupo ay binubuo ng 8 overseas Filipino workers mula sa Lebanon na voluntaryong nagpauwi dahil sa nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israeli forces at militanteng grupong Hezbollah.
DZGG. Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 9293 o panukalang magsusulong ng ligtas na paggamit ng nuclear energy sa paglikha ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilATOM. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, layunin ng panukala na makagawa ng legal framework na siyang mangangasiwa para sa maayos at ligtas na paggamit ng nuclear energy sa bansa. Itinatakda ng panukala ang pagtatayo ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority kung saan isa sa ilalim ang regulatory function ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ililipat din sa PhilATOM ang regulatory function ng Regulation Division of the Center for Device Regulation, Radiation, Health and Research Department of Health, Food and Drug Administration. Itatayo rin ang PhilATOM Council na siyang lilikha ng mga pulisiya sa paggamit ng nuclear energy sa bansa. Naasahan din ng panukala ang PhilATOM na makikipag-ugnayan sa International Atomic Energy Agency na nakabase sa Vienna, Austria na sentro ng kooperasyon sa mundo sa larangan ng nuclear. DZGG. Hindi pabor si Senator Amy Marcos sa papasukin sa Pilipinas sa International Criminal Court or ICC para imbestigahan o mag-imbestiga sa mga krimeng may kinalaman sa war on drug ng Duterte administration. Ito ay may kaugnayan sa resolusyong inihain ng mga kongresista na humihimok sa Administrasyong Marcos Jr. na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Ay kay Senator Amy, may tuturing umano itong isang malaking kahihiyan, gayong gumagawa naman ng judicial system ng bansa. Pagdidiin pa ng senadora, hindi dapat pumayag ang bansa na makialam ang ICC at unahing isipin na kapag ginawa ito ay mistulang isusuko na rin natin ang ating soberanya. Ipinunto pa ni Senator Marcos na paulit-ulit ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang posisyon na hindi magpapasakop ang mga korte ng Pilipinas sa ICC at ang bansa ay isang sovereign nation na may sariling sistema ng hustisya. DZGG. Kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang sitwasyon sa West Philippine Sea o WPS ay kabilang sa mga isyung tatalakayin sa 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum na i-host ng Pilipinas mula November 23 hanggang 25. Gayman, nilinaw ni Zubiri na ang Pilipinas bilang isang mahusay na punong abala ay magiging diplomatic na diskarte nito sa mga talakayan. Ayon sa senador, hindi hahayaan ng Pilipinas na magkagulo sa talakayan dahil may delegasyon din na ipadadala ang China. Sinabi niya na ang APPF 31 ay tutugon sa mga talakayan na may kaugnayan sa mga usapin sa politika at seguridad, ekonomiya at kalakalan, operasyong panrehiyon sa Asia-Pacific region at mga espesyal na talakayan sa mga kababaihan at kabataang parliamentaries o parliamentarian. Ugnay nito, humingi siya Zubiri ng paumanhin sa publiko sa matinding traffic na maidudulot ng Parliamentary Forum sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City, sa Bonifacio Global City sa Taguig at Makati City. DZGG. Tiwala si Senate President Juan Miguel Zubiri na mangingibabaw ang pagtutulungan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa Asia-Pacific sa gitna na rin ng isinasagawang Asia-Pacific Parliamentary Forum na sinimulan ngayong araw. Sinabi ni Zubiri na sentro ng forum ang pagbuo ng mga makabuluhang mga resolusyon para sa ikaangat ng ekonomiya ng lahat ng bansa
Matapos na rin ang mga pinagdaan ng public health crisis tulad ng Severe Acute Respiratory System o SARS epidemic at COVID-19 pandemic. Bukod pa niya ito sa mga dumaang mga bagyo, tagtuyot at mga lindol na nilagpasan ng mga bansa sa Asia Pacific. Ang nanaigaan niya sa aktibidad ngayon ay ang shared reality, shared values at shared goal na pinalakas ng intergovernmental partnership. Sabi ni Subiri na ito ang ikalawang pagkakataon na nagsilbing host ang Pilipinas ng APPF na unang ginawa ng bansa noong 1994. DZGG. Sinimulan na ng Department of Health o DOH ang pagtanggap ng mga tawag sa telepono upang tumulong sa mga tao na nais nang umiwas sa bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Inilunsad ng DOH ang hotline na 1550 para sa DOH Substance Abuse Helpline o sa 1558 para sa DOH Quit Line upang anumang oras ay direktang makapagbigay ng gabay sa kalusugan. Ayon sa ahensya, walang maibibigay na magandang dulot ang nasabing mga bisyo kundi pagkasira ng kalusugan. Kabilang sa mga sakit na dala ng alak at sigarilyo ay ang hypertension, liver disease, digestive problem, road problem at tumataas na tsansa na gumamit ng illegal na droga. Dagdag pa ng DOA, wala pang tao ang nanalo dahil sa paggamit ng mga nasabing bisyo. DZGG. Aminado ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na posible may pagtaas sa pamasahe. Oras na maging moderno na ang mga public utility vehicles sa bansa. Ayon kay LTFRB spokesperson na Celine Pialago, seryoso ang kagawaran sa mga petisyon para sa fare increase kaya patuloy na pinag-aaralan ang hirit na dagdag pasahe. Dagdag pa ni Pialago na kung magtaas man sa pamasahe ang mga bagong utility vehicle, sa hinaharap hindi naman ganun kalaki. Sa kasalukuyan anya ay prioridad ng modernisasyon ay tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. DZGG. Naging matagumpay ang ginawang pag-atake ng US military sa Iraq. Napatay kasi nila sa pamamagitan ng kanilang fighter jets ang kalabang puwersa ng tamaan ng sasakyan na sinasakyan ng mga ito sa Al-Assad Air Base sa Iraq. Ang nasabing hakbang ay bilang ganti sa ginagawang pag-atake ng Iraq sa mga US bases at coalition forces na nakabase sa Iraq at Syria. Sa nagdaang araw lamang ay mayroong 64 na atake ng militant group sa Iraq ang naitala ng US forces. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. Australia maglalaan ng 19.2 million US dollar investment sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. DZGG Patrol Report. Si Dans Guillermo magbabalita. Sige nga, Dan, sa detalye. Binigyan diin ng Australia ang kagustuhan nila na gawing prioridad ang Pilipinas upang paglaanan ng malaking investment pledges sa pagpapalakas ng ekonomiya. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines, Hei Kyong-yu, nakatakda umano silang maglaan ng $19.2 million na investment sa Southeast Asia upang makatulong sa pagpapalago sa naturang rehiyon na bagay na malaking parte nito ay nakuha na ng Pilipinas. Aniya, sa kabila ng magandang performance ng Pilipinas, magiging maganda kung ito ay paglalaanan ng naturang investment dahil hands-on umano ang Pilipinas sa pamumuhunan. Samantala, positibo naman si Ambassador Yu na malaki ang potensyal ng Pilipinas na maging isa sa pinakamatatag na ekonomiya sa Southeast Asia. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo.
Okay, yan, nako. Yan po nagwawakas po ang ating pong mga ulo na nagbabagang balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZWG Broadcasting Studio ngayong pong araw ng Huwebes, November 23, 2023. Okay, so, wala na po tayong oras, mga kaibigan. At bago ang lahat, syempre, ayan, nakita natin, nanonood ngayon si Angelita Candelaria Banag, ang may bahay ni Pangulong Ariel Fernandez, ang Pangulo ng NAIA Press Corps, yan, Ariel Fernandez. Okay, maraming salamat, Angelita, sa iyong panonood at sa iyong walang sawang pagsilip sa page dito sa programang Balitang Pilipinas Worldwide. Alright, maraming salamat sa inyong lahat, mga ginigiliw kong taga-subaybay. Ayan, at syempre, nagpapasalamat din po ako sa ating pong Poong May Kapal, sa kanya po patuloy na pag-subaybay, patnubay, pag-iingat dito po sa DZWG Broadcasting Studio. Higit sa lahat, sa kanya pong tiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod para ako makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng balita, impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa pagtitiwalang ito at pagkakataon na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa ngalan po ng aming news director, si Jun Hariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam ang taga-anyaya. Bukas po muli sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6. Magkita-kita at magkapanooran pa rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. Diyos mabalos sa inyo gabot. 32 araw na lang po. Pasko na! Yan! Okay. Paalam po. Diyos mabalos sa inyo gabos. Ang DZWG. Inyo ito. Dito. Kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.